pinakasikat na gaming phone dito sa TikTok Shop, the Tecno Pova 7 Ultra laban kay Infinix GT30 Pro. Tara, compare natin. Grabe, Tecno Pova 7 Ultra, halimaw yung battery at affordable pero hindi tinipid sa specs. Si GT30 Pro naman, tignan mo yung RGB lights. Para ka nang may PC na maliit at naka 120 frames per second, consistent sa lahat ng games like COD M. Pahihirapan na naman tayong himayin kung sino ba talaga sa kanilang dalawa yung king of the gaming phone. Display pa lang nila, parehong gamer aesthetic na. Tingnan nyo naman si Pova 7 Ultra. May pailaw sa likod called Mini LED Status Light na pwede customize for gaming and notification. Merong spaceship-inspired design na napaka-pogi at swak na swak sa gusto ng gamery design. Pero for me mukha siyang white na PCX yung motor. Si Infinix GT30 Pro naman, matic, aggressive look na agad yan when it comes sa gamer design sa back. May pailaw na sa likod na napapalitan ng iba-ibang colors, mala cyberpunk yung design niya at mas lalo pang aangas kapag kinabit mo yung gaming kit niya sa likod. Design pa lang, mainit-init na po yung laban. Sige, display naman tayo. Dito, halos magkapareho sila. Sa Tecno Pova 7 Ultra, 6.78 inches na yung display. Parehas kay Infinix GT30 Pro, 6.78 inches din. Hindi lang yun, parehas din silang AMOLED. Parehas may 144Hz refresh rate, parehong Android 15, at parehong naka 5G. Pero para sa akin, lumamang si Pova 7 dito dahil sa IP64 dust and water resistance niya. Dahil dagdag points din yon para protektado yung cellphone mo. Punta naman tayo sa performance. Dito, pareho silang may powerful engine at chipset. Both phone is powered by the MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Take note, this is a top-tier mid-range chip capable of pushing high frame rates in demanding titles gaya ng Genshin at COD M. Pareho silang merong 12 gigs of RAM and 256 gigabytes para sa storage. Sino panalo? Para sa akin, tie sila. Dahil pareha silang hindi malag, mataas yung RAM, at madami ka nang masasave na games dahil sa naglalakihan nilang storage. Pagdating naman sa battery at charging, nako, mapapakanta ka na lang ng may nanalo na. Tecno Pova 7 is fueled by a 6,000 mAh battery. Advantage na advantage dahil mas matagal siyang malobat, plus it support very fast 70 watts flash charging na kayang i-full charge ang Pova 7 in just 40 minutes, ganun kabilis. Si Infinix GT30 Pro naman, mas smaller yung battery. 5,500 mAh lang. Sayang, hindi pa sinagad ni Infinix sa 6,000 but makunat pa din naman siya sa pangmatagalan na gamitan at 45 watts lang yung kanyang charger, which is fast but step behind pa din kumpara kay Tecno. Take note, kaya nila pareho mag-charge sa wireless charging. Pero para sa akin, kay Tecno Pova 7 Ultra to. Kapag gaming phone, alam naman natin na hindi sila ganun kagaling pagdating sa camera. Pero both brand have included capable setups. Si Tecno Pova 7 Ultra is merong 3 camera system. 108 megapixel yung main cam, 8 megapixel yung wide cam, at 13 megapixel naman sa front cam. Si GT30 Pro meron ding strong camera system na katulad kay Tecno. 108 megapixel din yung main sensor ng camera, 8 megapixel din yung ultra wide camera, at 13 megapixel din yung front camera. Parehas na parehas. And kaya din nila pareho mag-shoot up to 4K 30 frames per second. Pero kahit pareho sila, ilalatag ko na lang parehas yung photo quality ng dalawa nating gaming phone. Kaya tara guys, tignan natin to. Para sa akin, tie sila dito dahil pareho lang naman silang 108 megapixel that shoots a very outstanding photos. Maganda pareho yung colors at sharp na sharp yung details. Hindi blurry at hindi din OA yung beautification kahit sa selfie cam. At para sa isang gaming phone, I will give this two phone a solid 10 out of 10 para sa camera. Ngayon, dito ka mahihirapan dahil nandito na tayo sa exciting part. Si Tecno Pova 7 is 13,000 pesos, 12,256 na po yan. At si Infinix GT30 Pro is 14,000 pesos at 12,256 na din po. Pero may kasama ng gaming kit na ang laman is case at yung poging-pogi niyang cooling fan. So, anong gaming phone ba talaga ang dapat mong bilhin? Depende yan sa kung anong gusto mong i-prioritize. Choose the Tecno Pova 7 Ultra if gusto mo ng makunat na battery. Yung tipong 1% na lang makaka-1 game pa sa Mobile Legends. Mabilis mag-charge dahil 70 watts na, kaya hindi ka natutunga nga kakaantay ng matagal bago ma-full charge. Mag-Infinix GT30 Pro ka naman if gusto mo yung RGB light niya sa back. Ayaw mong nagiinit yung phone mo kasi meron siyang freebie na gaming kit na may kasamang cooler. Gusto mo ma-experience yung gaming phone ng MPL at fan ka ng Mobile Legends. Yun lang yung kinompare ko na pros and cons nila guys. Dahil pagdating sa camera,
10 out of 10 sila parehas. Sa iba't ibang gaming, parehong nakamax ang graphics. Sa iba't ibang games, parehas matibay at maganda yung screen na mas magpapaganda pa ng playing at watching experience mo. Pero guys, maganda yung Infinix GT30 Pro, aminado ako dyan. It brings a flagship tier processor sa mid-range smartphone, but the Tecno Pova 7 Ultra pulls ahead by offering more what a gamer needs the most. Yes, mas kailangan mo ang Tecno Pova 7 dahil ibibigay niya din kung anong hinahanap at kinakailangan mo sa isang gaming phone. Larger battery, mabilis mag-charge, maganda yung camera, and halimaw na specs to run games smoothly. At sa presyo nilang dalawa, siya rin yung mas mura, kaya naman kung gamer ka at limited lang yung budget mo, kunin mo na si Tecno Pova 7 Ultra. Ulitin ko, hindi dahil para sa akin panalo si Tecno is yun na yung bibilin mo. Kunin mo or i-check out mo kung anong tinitibok ng puso mo na smartphone at hindi babae. Okay. Yun lang guys, thank you and follow for more. At huwag niyong kalimutan guys na i-search yung unboxdiaries.com. Doon nyo makikita yung aming Universus articles kung saan makikita nyo yung pinaglalaban natin at kino-compare natin kung ano bang cellphone yung pinaka fit na fit sa'yo. Yun lang guys, thank you and follow for more. Let's go!